Pag-usapan po natin, Kamodi, ang NCR, ang Metro Manila. Dahil alam naman, ano na ba ang populasyon ng Metro Manila? Nasa 15 Opo, milyon na ba tayo dito? sa bahagi po ng NCR ay talagang yung sinasabi ng LTFRB doon sa 2023 na sa 52 na kung saan ay kung umabot daw ng 60% ang isang ruta ay hindi napapayagan yung mga traditional jeepney. Pero pag tingnan po natin, mampat na alis ay sa NCR ay halos walang umabot doon sa sinasabi nilang 60% na nag-comply sa balangkas ng Bakit consolidation. po? Dahil Bakit po? Bakit wala pong umabot kahit isang ruta dito sa Metro Manila, wala pong nag-comply doon sa kailangan kasi mga 60% compliance, hindi po ba? Parang ni isang ruta, wala ano? Bakit opo, po? yung isang halimbawa po dyan, mga alis mampat, yung halimbawa yung Cubao Divisoria po. Yung Cubao Divisoria ay meron pong 165 na traditional jeepney na bumibiyahe, pero lalabing 3 piraso po ng modern ang tumatakbo po dyan. Oo. Yung bahagi din ng Cubao E. Rodriguez, biyaheng Calao, Espanya, Pierre, at Religious at Beto Cruz, isa man ay wala pong modern na tumatakbo, kundi mga traditional jeepney pa rin ang tumatakbo sa mga rutang yan. At itong Project 3, ang Project 3 po ay mayroong 7 ruta ng Pantrangco Welcome, kaya po Pierre, Calao, Remigio, Arceros, ay wala din pong tumatakbo mga modern. Kaya hindi po natin makita, mampat manalis, yung sinasabi ng LTFRB na umabot na 60% ng mga ruta. Okay. So, ang tinatanong ko po, Kamodi, bakit ang baba ng compliance ng mga PUV dito sa consolidation dito sa Metro Manila? Sa atin ay batid sa mga datos na nakukuha natin mismo sa mga operator, ay natatakot sila na pumasok na doon sa usapin ng consolidation sapagkat sila talaga yung mababaon sa utang. Yun po yung isang kinatatakot nila kasi paano daw nila babayaran halimbawa yung 2.8 hanggang 3.3 yan at 3.3 na halaga ng isang sasakyan na pagdating din naman ng almost sa loob po ng 7 taon na hindi rin naman nila magiging pag-aari sapagkat hindi naman nakapangalan sa kanila yung unit at hindi rin nakapangalan sa kanila yung prangkisa kundi nakapangalan sa corporation o sa kooperatiba. Kaya talagang maraming mas majority na talagang nag-alangan na pumasok sa balangkas ng consolidation. Oo. So paano yun, Kamodi? Kasi nga hindi na nga pina-extend. Although nagbigay po ng 1-month extension hanggang January 31, ito pong mga pagko-consolidate po ninyo, no? Ang sinasabi nila, pag kayo ay hindi mag-consolidate, babawiin na po yung prangkisa ninyo at illegal na po, magiging parang kolorum. So ano po ang magiging alternatibo kung ang inyong mga drivers at operators ay natatakot mabaon sa utang, talagang tinututulan nila itong pagko-consolidate. Ano po ang gagawin yung mga hakbang? Alam ko, lumapit na rin po kayo sa Supreme Court, pero wala pa rin pong desisyon. So, habang kayo po ay naghihintay, igagaray ba muna yung mga jeep na yan? O magiging pasaway kayo? Babiyahe pa rin kayo? Ano pong plan of action ninyo, kumbaga? Sa bahagi po natin bilang tayo ay public servant, baling public service po tayo. At yung ating prangkisa ay pinagkaloob po yan ng Republic of 4136, hindi isang executive order. Kaya kung usapin po ng legality ay may karapatan na bumiyahe yung ating mga driver at mga operator bilang serbisyo sa ating mamamayan. Kasi yun naman yung nakaatang sa ating balikat. Kaya sa atin ay talagang sabi nga natin ay dapat makita rin ng pamahalaan yung kahalagahan ng ating public transport. Ang sektor po ay hindi kaaway, hindi kalaban ng gobyerno, kundi ito ay kakibat ng gobyerno sa pag-inog ng ating ekonomiya. Kaya lang, ang isang nagiging malaking problema dito muna alis mampat ay walang pag-respect o walang pagkilala ang ating pamahalaan sa malaking iniambag ng ating sektor sa ating ekonomiya. Kamodi, yung pong huling sinabi ni Chairman Andy Ortega, siya yung chairman ng Office of Transportation Cooperatives. Mamaya po makakausap namin siya pagkatapos ng panayam po namin sa inyo. Actually, nilinaw po niya na yung deadline para po sa consolidation ng mga PUVs applies only to the operators. Yung mga driver daw po, maaari pang sumali dun sa mga grupo na consolidated na. O pwede rin kayong, the jeepney drivers can be hired by the mga co-ops para kayo ay hindi mawala ng kabuhayan, yung mga jeepney driver. Ano po ang reaksyon natin dito, Kamodi?
At sa atin po ay pagtitingnan po natin yung sinasabi po ni Chairman Ortiga ay sinasabi nga niya pwede mag-apply. Pero tandaan po natin na ang may age of limit ang pag-apply sa mga corporation o sa ibang hanap buhay. Kaya talagang paano mag-apply yung ating mga operator, yung ating mga driver. Kaya sinasabi nga po natin, kung talagang ang layunin lamang ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit kailangan namin pumasok sa consolidation? Bakit kailangan namin i-surrender yung aming mga prangkisa? Bakit kailangan mawala yung aming sarili mga property na matagal na pinaghirapan ng mga operator? Kaya wala namang problema doon sa layunin na maging mas maayos. Mas dapat nga suportahan nga ng gobyerno yung usapin po ng public transport dahil ito naman ay sabi nga natin katuwang naman ito ng Estado. Hindi naman ito kaaway ng Estado. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.